Mainam sa sipon, mayaman sa vitamin C. Madalas nating ginagawang juice o sausawan. Pero masarap din daw gawing ulam, polvoron, alak, at iba pang panghimagas. Isang pisil pa lang, mangangasim ka na. Ang kumukumpleto sa pansit, nagpapasagitsit sa sisig, at perfect ipatak sa lugaw. Kalamansi. Dito sa Oriental Mindoro, tinatayang 80 to 100,000 metric tons na mga kalamansi ang naaani kada taon na nakakarating sa iba't ibang mga probinsya. Ang Oriental Mindoro ang binansagang Calamansi King of the Philippines. It contributes 57.5% sa national production and 99% sa kabuang produksyon ng Mimaropa. Isa sa may pinakamalawak na taniman ng kalamansi, si Mang Vic. Dati raw, inaasim, inaalat siya. Pero mula nung nagtanim siya ng kalamansi, nag-iba raw ang ihip ng hangin. Nagsimula raw siya sa kalahating ektarya lang na may 300 puno. Mabusisi raw ang pag-aalaga ng puno ng kalamansi. Kinakalang parang one way, imamalnourish mo. Iyan mo siyang magdamo, yan, ganyan, ano. And then pagka ready ka na, for halimbawa magpa-flower ka na, dapat in 1 week time, malinis mo siya or mapatay mo yung damo para walang maging kaagaw ang puno ng kalamansi para sulo niya. Yung ilalagay mo sa kanyang fertilizer, siya lang ang makakakuha nun. Dati ako noon, empleyado ako noon, non-government. Nung makita namin na mayroong potential ito, nag-resign ako sa trabaho ko. At yung kaunting ari-arian, lupa na aking magulang, dinevelop namin, kinaniman namin itong kalamansi. Maganda ang nagiging resulta. So nag-extend na kami, Nang dahil dito, napagtapos niya ang kanyang 3 mga anak. Nakapagpatayo pa ng kalamansi buying station kasamang ilang mga magsasakari ng kalamansi sa Oriental Mindoro. Sa daming araw ng mga kalamansi rito, ang ilang pagkain na imbes na suka ang sangkap, kalamansi na lang. Katulad ng paksiw na ubod sa kalamansi. Para naman sa exotic food trip, simulan ng mga sim sa kinilaw na tamilok o tambilok kung tawagin nila rito. Si Hanson, kapag naghahanap ng mapupulutan, sa Bakawan naghahanap ng tambilok. Hinugasan, naghiwa ng luya, sibuyas at siling haba. At syempre, ang pang-asim, kalamansi. Masarap na maasim siya kasi nga, siyempre, pinigaan mo ng kalamansi. Yun yung nagpapalasa doon. Automatically talagang yan na mismo panlagay dyan. Pag walang kalamansi yan, walang sarap yung tambilok na yan. Katulad kung sukang ilalagay mo, yung lasa na iba. Linamnam mo yung sarap ng tambilok sa kalamansi. Para naman sa paksiw na ubod sa kalamansi, kumuha si Hanson ng ubod sa puno ng nyog at saka niya ito ginulay. Naggisa siya ng sibuyas at bawang. Inilagay ang ubod at ilang pampalasa. At saka pinigaan ito ng kalamansi. Pinakuluan hanggang maluto. Tinitiyak niya dahil kumakapit ang asim mula sa kalamansi, ubod daw ito ng sarap. Hindi, ang suka mas matabang kaysa sa kalamansi. Mas masarap talaga ang asin na kalamansi. Ang kalamansi o kalamundin, mayaman sa vitamin C, ginagawang juice, magaling na pangontra sa sipon at ubo. Pero ang ilan, may ibang balak sa kalamansi. Ginagawa rin nila itong alak. Ito ang Manil Liqueur de Calamansi. Sosyal pakinggan, pero katas lang ito ng kalamansi na ginawang alak. Inspired ng Italian limoncello na madalas iniinom ng mga Italiano pagkatapos nilang kumain. Yung process ng paggawa sa kanya, medyo malapit. So yung gamit yung balat, pero hindi naman siya 100% pareho. May mga ibang process kami ginagawa na iba, pero parang yung style niya, may konting pagkakapareho sa Italian limoncello. Ang kalamansi na gamit para rito,
galing din sa mga taniman sa Oriental Mindoro. Kaya sigurado raw na ang kanilang alak mula kalamansi, de kalidad at may kakaiba ring sipa. So yung first step, pagdating sa amin ng kalamansi, nililinis muna namin siya. So binababad namin water. So yung ginagawa namin mga simpleng washing na, simpleng babad. Kasi parang ayaw rin namin na malamog yung kalamansi o lumabas yung essential oils na yun yung ginagamit nga namin talaga para sa alak. Ito pala yung tinatawag namin parang pinching machine. Pag pinasok namin yung kalamansi dito, iikot siya. Tapos yung mga kalamansi parang gagasgasan yung balat para mas madali lumabas yung essential oils niya. So galing sa mga tangke, papump out natin siya. I-filter muna namin. Tapos pag okay na siya, pwede na namin i-bottle. Ine-export na rin ang Manil Liqueur de Calamansi sa Amerika, Hong Kong at Japan. Dito naman sa Pagsanhan sa Laguna, ang kalamansi ginagawa nilang matamis o panghimagas. Ito ang nata de calamansi. Ang gumagawa nito, ang 65 anyos na si Lola Isabelita. Nung ako bata-bata pa, mahilig talaga akong manonood ng mga nagmamatamis. Luto ako ng luto, pinamimigay ko lang yan. Halimbawa, may pupunta sa amin, kaibigan ng mga anak ko. Ngayon, nung naano ko na, ito pala ay nabibili. Pwede, nagsimula na akong mag-ano-ano sa mga tinda-tindahan. Ang mga sangkap, nata, kalamansi at asukal. Tinanggalan ng buto ang kalamansi na ibinabad sa loob ng 4 na araw hanggang naging madilaw ang kulay. Itong itsura niya pagka siya ay naka-4 na araw na. Pinakuluan ito sa loob ng 1 oras. Sa hiwalay na kaserola, nagpakulo ng asukal. Nung malapit nang lumapot ang asukal, inihalo ang kalamansi hanggang kumunat ito. Pinalamig. Pagkatapos, kada kalamansi nilagyan ng nata sa loob. Ba, sarap pala no. Matamis siya, parang lasan-lasa nga yung kalamansi. Kaya ako ito yung maasim yung pala matamis. Si Chef Nico Buendia naman, ang kalamansi, ginawa niyang kalamansi pie. Yung mga natitikman ko kasi mga key lime, it's something similar. But I like local brands. Local products. I said, I want to make my own version of key lime pie. So I decided to use calamansi. Ginawa muna niya ang crust mula sa dinurog na oatmeal cookies. Hinalo ang butter at asukal na pula. At saka ito inilagay sa baking pan at ibinake. Para naman sa curd o filling, pinaghalo ang itlog at asukal. Inilagay ang butter, calamansi juice, at ang balat ng kalamansi. Kakaiba siya. I mean, for a pie, tapos kalamansi siya. So, malasa yung kalamansi niya. May konting tamis-asim. Dito naman sa Quezon City, ang polvoron lasang kalamansi. Itinost ang harina sa kawali. Sa isang mixing bowl, pinaghalo-halo ang toasted na harina, asukal at buttermilk. Dinagdagan ng kalamansi zest o yung balat ng kalamansi at kalamansi juice. Hinalong mabuti, iminolde, binalot. Sa Boracay, isa sa mga dinadayong cafe, sumikat dahil sa kanilang kalamansi muffin. Dito humugot ng inspirasyon si Chef Nina para sa sarili niyang version. At dahil dietitian siya, imbes na ordinaryong harina, whole wheat flour ang kanyang gamit para raw mas healthy. Nag-isip ako ng healthy version. Then naisip ko na gumawa ng calamansi muffin made with whole wheat and chia seeds. Pinaghalo ang olive oil at itlog. Sa isang container, pinaghalo-halo ang whole wheat flour, baking powder, at saka ito ibinake. Maasim na konti, na matamis, tama lang. Madaling matunaw yung texture. Kung ang ibang mga bansa merong lemon, tayo may kalamansi na maliit man, lalaban naman sa paasiman.
maasim man sa ilan nating mga magsasaka, ito ang naghahatid ng matatamis na ngiti. Asim! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.